changing percent to fraction and vice versa. Pag-aaralan natin dito ang pag-change or convert ng percent to fraction and pag-convert ng fraction to percent. Ang mga ibibigay kong way ay yung shortcut to lowest term agad. Or of course, and of course, pati yung mga long method, pahahapyawan natin or singit natin para makuha natin yung long process or long method tsaka yung shortcut. Before din tayo lumipat sa ibang idea, ay magbibigay ako ng mga exercises or mga tanong na kung saan ay pwede nyong i-post saglit ang video para masagutan or makita ninyo kung nakukuha nyo na or tama ba yung mga sagot ninyo. Sige, start na tayo agad. Una is, hinati-hati ko yung mga idea. No? So, unahin natin to. A1, if the given if the given ends in 1, 3, 7, and 9, then the given is your numerator. Ito kasi hindi na kailangang i-lowest term. No? Pagka nag-i-end siya sa 1, sa 3, sa 7, tsaka sa 9, automatic, yung yung given percent is yun na yung mismong numerator mo. Tanggalin mo lang yung percent sign at lagyan mo ng 100. So, tandaan natin, pagka ang given is nag-i-end sa 1, sa 3, sa 7, or sa 9, ano man yung given, yun ang ating magiging numerator. The given is your numerator. For example, is 21%. Saan siya nag-i-end? Sa 1. So, pagka sa 1 siya nag-i-end, yun na yung magiging numerator natin. 21%, yun ang numerator, 21. And add 100 as your denominator. So, basta add number, no? 1, 3, 7, 9, except lang yung 5 ang dulo. No, meron tayong rule or meron tayong gagawin para dyan. Halimbawa pa ay 31%. Nag-i-end ulit sa 1, automatic, 31 ang ating numerator and add 100. Ganun din dun sa iba hanggang sa, lagay na muna natin ay 91%. Kasi pwede naman over 100 or more than 100. Pero lagay muna natin is 91%. 91 is yan ang numerator natin. 91 and add 100 as your denominator. Ngayon, yung ganitong concept or idea, ganun din ang gagawin natin pagka nag-i-end sa 3, nag-i-end sa 7, at nag-i-end sa 9. Halimbawa, 43%. So, nag-i-end siya sa 3, automatic, yan ang ating numerator, at mag-add lang tayo ng 100. So, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 23, 33, mga ganon. Nag-i-end lahat yun sa 3, automatic, yun ang numerator natin. So, tandaan natin, pag nag-i-end sa 1, nag-i-end sa 3, ang gagawin natin, yun na yung magiging numerator natin. And add 100 as your denominator. Halimbawa pa natin ay nag-i-end naman sa 7. Halimbawa ay 67%. So, nag-i-end siya sa 7, ganun din. 67 ang ating numerator and add 100 as your denominator. Okay? So, madali lang siya. Ano man yung given, yun ang numerator natin and add 100 as your denominator. Halimbawa pa ay nag-i-end naman, so okay na tayo sa 1, okay na tayo sa 3, 7, at nag-i-end naman halimbawa ay sa 9. So, lagay natin ay 19%. So, saan siya nag-i-end? Sa 9. Add number. So, pagka-add number yan, automatic ay 19 ang numerator natin and add 100 as your denominator. So, yan ang process para makuha mag-convert natin from percent to fraction ang anumang nag-i-end sa 1, sa 3, sa 7, at sa 9. Ngayon, may ibang case naman. Halimbawa, more than 100 na, magiging, yung third digit natin, yun na ang magiging mixed number. Or yun na yung magiging whole number natin. So, mixed number na yung magiging sagot natin. Halimbawa ay 617
Pagka ganyan, yung 6, yun na yung magiging whole number natin. Tapos, yung 17% nag-end siya sa 7, automatic, yun ang magiging numerator natin and add 100. Ganoon lang yung process. Okay? Halimbawa pa natin, more than 100%. Halimbawa ay 103%. So, ang given ay more than 100. At nag-i-end siya sa 7, nag-end siya, ito namang pangalawang given, nag-i-end sa 3. So, automatic, yung third digit natin, digit na nasa 100 place, ang magiging whole number. Since 1 ang nandyan, 1 ang ating whole number. Tapos, lagay natin yung 3 and then add 100 as your denominator. Applicable lamang ito pag more than 100% na yung given. At nag-i-end siya sa odd numbers. Nag-i-end sa 1, sa 3, sa 7, at sa 9. Except lang yung 5. Halimbawa pa natin isa pa. No? Lagay natin ay 329%. Napansin ninyo, meron tayong ulit third digit or digit na nasa hundreds place. Lalagay lang natin yan as a whole number. So, 3. And then, lagay natin yung 29 over 100. So, ganoon lang yung pag-convert from percent to fraction. Basta ang tandaan natin, yung given ay nag-i-end sa 7, sa 3, sa 9, nag-i-end sa 1. So, review lang natin ng konti. Nag-i-end sa 1, sa 3, sa 7, tapos nag-i-end din sa 9. Except lang ang 5. So, pagka 5, nag-i-end sa 5, iba yung gagawin natin para doon. Pero pagka ang given ay nag-i-end sa 1, sa 3, sa 7, saka 9, ikakopy lang natin yung given. It will serve as our numerator. Halimbawa, ay 17, yun na nga yung given natin, or lagay natin ay 117, yun yung magiging, yung 1 ang magiging whole number natin, and add tayo ng 17, para yun naman ang magiging numerator and over 100 lang. Yan. So, tandaan natin yung ganoong proseso. A2, if the given ends in 5, divide the given by 5, except lang yung 25%, 75%, yan. So, given ay 5, i-divide agad sa 5. Move naman tayo, halimbawa, ang given ay nag-i-end sa 5. So, odd number din siya, kaya lang iba yung magiging proseso natin dyan. No? So, halimbawa ay, so tandaan natin, pagka ang given ay nag-i-end sa 5, iba yung gagawin natin. Halimbawa ay 15%. No? 15% iba yan. Although odd numbers yung 5, odd number yung 15, pero iba yung gagawin natin. Pagka ganyan ng given, i-divide lang natin yung given sa 5. Except yung 25% tsaka 75%. Except tong dalawa na to. So, hindi natin yan i-divide sa 5. Meron tayong gagawin din para dyan. Halimbawa, balik tayo dito sa given. 15%. So, 15 divided by 5. Lagay muna natin. 15 divided by 5 is equal to 3. Okay? Ngayon, kung i-apply natin yung kanina na any given number ay lalagyan natin ng denominator na 100, 15 over 100 yung mangyayari. At since nag-divide 5 tayo sa numerator, magdi-divide 5 din tayo sa denominator. So, 100 divided by 5, ang mangyayari dyan ay 20. So, magiging final answer natin from 15% magiging 3 over 20. So, tandaan natin yun, no?
Any given number na nag-i-end sa 5, i-divide natin yon sa 5. Tapos, automatic, napansin niyo 20 ang denominator natin. So, halimbawa pa natin ay 65%. 65% automatic ang denominator natin ay, pagka 5, ang denominator natin ay 20. 20 pagka ang given, nag-i-end sa 5, ha? So, 20 ang ating denominator. 65 divided by 5 is 13. So, 13 over 20 ang ating sagot. Halimbawa pa natin, isa pa. Lagay natin ay 35%. So, nag-i-end siya sa 5 over 20 ang ating fraction. 20 ang ating denominator pag nag-i-end sa 5. Pagka less than 100, 35 divided by 5 is 7. So, ang magiging sagot natin, 35% magiging 7 over 20. So, meron na tayong dalawang nakukuha or napag-aralan. Una, pagka ang given ay nag-i-end sa 1, sa 3, sa 7, sa 9, kokopyahin lang natin yung given and ano man yung magiging given, i-divide or i-over natin sa 100. Lalagyan lang natin ng denominator na 100, whatever the given. Halimbawa, recap lang natin, Halimbawa ay 13%. So, nag-i-end sa 3, i-divide natin yung 13 sa 100 or over 100. 13, copy lang natin, and then over 100. Yun na yung sagot. Okay? Pag more than 100 naman, tulad nung kanina na halimbawa mga napag-aralan natin, halimbawa, 617%. So, nag-i-end siya sa 7, tapos meron tayong third digit. Ibig sabihin yan, yung third digit natin, yun na yung magiging whole number natin. And then yung 17 ay kukopyahin natin, 17 over 100. Yun na yung magiging sagot. So, pag applicable lamang ito kung more than 100%, yung given. Halimbawa, ito 617%, more than 100 na yan. And then, kukopyahin natin yung digit na nasa tens saka sa ones or yung 17, yun ang numerator natin, gagawin natin numerator and over 100 natin. Okay? Tapos, yung isa pa nating napag-aralan ay yung sa 5. Pagka 5 naman, madali na rin. I-divide lang natin. Pagka ang given ay nag-e-end sa 5, i-divide 5 lang natin. And, tandaan natin, yung magiging numerator natin or denominator natin ay 20 pag nag-i-end sa 5. Halimbawa, 55%. So, nag-i-end siya sa 5. So, divide 5 lang natin yan. 55% divided by 5 is 11. Okay? And then, since 5 ang digit or last digit niya, itong 55, 5 ang last digit niya, lagyan lang natin ng over 20. Kasi, yung 100, pag dinivide natin yun sa 5, magiging 20. So, laging ganun, Pagka nag-i-end sa 5, over 20 ang denominator niya. Ngayon, bago tayo lumipat dun sa iba pa, mag-ano muna tayo, parang exercise, Maikling exercise lang. Halimbawa, number 1 natin ay 17%. Number 2 ay 39%. Number 3 ay 95%. Number 4 ay lagay natin dyan ng
45%. And then, lagay pa tayo ng isa. Number 5 ay 31%. Sige, tingnan nga natin. So, ibig sabihin, dapat, tignan natin ha. Yung 17, nag-i-end sa 7. So, yan ang ating numerator, 17. Lagyan lang natin ng denominator na 100, yun na yung sagot. Yan. Ito naman nag-i-end sa 9. So, 39 nag-i-end sa 9, yun na yung kukopyahin natin. 39 ang ating numerator and 100 ang ating denominator. Yun na yung sagot. Ito, iba naman. Nag-i-end siya sa 5. So, i-divide 5 natin. 95 divided by 5 is 19. And then, since 5 siya nag-i-end, over 20 natin yan. Bakit? Kasi galing yan sa 100 divided by 5. Magiging denominator natin ay 20. Tapos, yung 19, galing yan sa 95 divided by 5. So, 19. No? Kung i-mental natin, ganun din. Pwede rin naman. Ito yung long method eh. So, 95 divided by 5, 19. 100 divided by 5 is 20. Sa 45, ganun din. Parehas lang ng number 3. So, 45 divided by 5 is 9. 9 over 20. Kasi, nag-divide 5 ka sa numerator, mag-divide 5 ka rin sa denominator. So, 9 over 20. So, 45 divided by 5 is 9. 100 ang ating denominator divided by 5 is 20. Yun na yung magiging sagot natin. Ito namang 31%, yung first na ginawa natin, first rule, which is, pagka ang given nag-i-end sa denominator, or pagka ang given nag-i-end sa 1, nag-i-end sa 1, sa 3, sa 7, sa 9, magiging given natin or numerator natin is yung given mismo. So, 31 ang given, nag-i-end sa 1, 31 ang ating numerator. And add 100 as our denominator. So, ganun lang din yan. Okay? Tandaan lang natin yung kung saan siya nag-i-end. Nag-i-end ba sa 1, sa 3, sa 7, sa 9? Just copy the given. Yun ang ating magiging numerator. Tulad nito, 31 nag-i-end sa 1, copy the given, yun ang numerator natin, over 100. Pag nag-i-end sa 5, kopyahin lang din natin. Divide 5 lang natin. So, 45 divided by 5 is 9. Automatic, 20 ang denominator. Yan. Next, yung in-accept natin dun sa bago ito, yung 25% saka 75%. Pagka ang given ay 25%, i-divide 25 lang natin. Kasi yun ang GCF ng 25 saka 100. Ganon din yung 75, no? GCF nila ay 25, automatic, divide agad natin sa 25. Ngayon, move on tayo doon sa hindi natin sinama kanina. Ang hindi natin sinama kanina na in-accept natin ay yung 25% at saka yung 75%. Ibang case kasi ito, no? So, apply lang natin yung basic. 25 ang ating numerator over 100. Pagka ganyan, divide natin sa 25 parehas. So, 25 divided by 25 is 1. 100 divided by 25 is 4. So, 1/4 ang ating final answer. Pag ipinapa-lowest term pa. No? Kung ilo-lowest term pa natin. So, 25% over 100, divide 25 lang natin. Pagka ang given, tandaan natin, ay 25% saka 75%, i-divide 25 lang natin. So, ganun din ang gagawin natin kay 75. So, 75 divided by 25 is 3.
And then, yung 100 na denominator divided by 25 is 4. So, ang final answer natin ay 3/4. Lagay ko lang, no? Lagay ko lang yung naging proseso. So, 75 divided by 25, magiging sagot natin dyan ay 3. Tapos, yung 100 divided by 25, ang magiging sagot natin dyan ay 4. So, 3/4. Yun na yung sagot. Ito ay para lamang sa 25% and 75%. Iba siya doon sa mga iba na nag-i-end sa 5. Pagka nag-i-end sa 5, automatic yun ay divide 5 natin. Tapos over 20 natin. Pero itong 25 saka 75, over 4 siya. 3/4 si 75%, si 25% ay 1/4 naman. Para naman sa 50%, ay back to basic lang tayo, no? So, 50%, yan ang ating numerator, 50, at 100 ang ating gawing denominator. Tapos, divide lang natin yung dalawa, 50 saka 100 by 50. So, 50 divided by 50 is 1, and 100 divided by 50 is 2, or 1/2. Ganun lang naman yung sa 50%. Siya lang naman yung i-divide natin sa 50. So, yan yung mga special case, or yan yung mga simpleng mga number na pwede nating i-divide na mabilisan. Yung para sa 25%, i-divide natin yan sa 25 na ang magiging sagot natin ay 1/4, at yung 75% na ang magiging sagot naman natin ay 3/4. So itong dalawa, i-divide natin sa 25. Yung 50%, i-divide natin sa 50. Bago naman tayo lumipat dun sa susunod, ay i-review lang muna natin ng konti. No? Pagsama-samahin lang natin yung mga napag-aralan na natin. Una, yung sa A1, or yung pagka ang given ay nag-i-end sa 1, sa 3, sa 7, tsaka sa 9. Gagawin lang natin pagka ganyan ang given ay kukopyahin lang natin yung given. So for example is 41%, nag-i-end siya sa 1, copy mo lang yan. 41 and then 100. Kasi hindi naman yan pwedeng i-lowest term. Ganun din, pagka nag-i-end sa 3, saka 7, saka 9, kukopyahin lang natin yung given. Yun ang ating gagawing numerator. So, halimbawa ay 87%, nag-i-end siya sa 7. So, kopyahin lang natin yung 87. Gawin nating numerator. So, 87 and then 100 ang ating denominator. Now, kung ang given naman ay nag-i-end sa 5, ibang case naman yan, ano? Nag-i-end sa 5, i-divide 5 lang natin. Okay? Halimbawa ay 15%. So, 15% nag-i-end siya sa 5, divide 5 lang natin yan. 15 divided by 5 is 3. And then automatic, 20 ang denominator natin. Tandaan natin, pagka divisible by 5, except yung para sa 25 at 75, binubukod lang natin, no, para nakaayos sa ating isip. 25, 75, tsaka yung isa ay yung 50. Nakabukod din yan. Okay? So, balik tayo. Sample pa natin ay, let's say, 55%. So, 55%, nag-end siya sa 5. 55 divided by 5 is 11 over 20. Next, yung 25/75, i-divide natin yan sa 25. 25 divided by 25 is 1 over 4. Kasi yung ating laging denominator ay 100. So, 100 divided by 25 is 4. Ganon din si 75. 75 divided by 25 is 3 over
4. Pagdating naman sa 50%, ibang case naman ito, no? Di-divide lang natin ito, siya lang naman yung di-divide natin sa 50. So, 50 divided by 50 ay 1. And then, yung 100 na denominator natin, kahit i-mental natin, divide 50 lang natin, 100 divided by 50 is 2. So, meron tayong 1/2. So, ulitin natin. Pag nag-i-end ang given sa 1, sa 3, sa 7, at saka sa 9, copy the given. And yun ang ating numerator. Lagyan natin ng 100 as denominator. Tapos, yung 87, ganun din. Nag-end siya sa 7, kopyahin natin, and then add tayo ng 100 as the denominator. Kasi hindi naman pwedeng i-lowest term yan, yung mga nag-i-end sa 1, sa 3, sa 7, at saka sa 9. Kung nag-i-end naman ng given sa 5, i-divide 5 natin. And automatic, 20 ang denominator natin. Bakit? Kasi ang ating magiging 20 ang ating denominator kasi automatic, di-divide 20 natin yung 100 or di-divide 5 natin yung 100, ang magiging sagot natin ay 20. So, 100 divided by 5 is 20. Tapos dito, 25 divided by 25, 1 over 4. 75 divided by 25 is 3 over 4. And 50% divided 50 divided by 50 ay 1 over 2. So, ganyan yung mga dapat nakaayos sa isip natin. Mayroong para sa number na nag-end sa any odd numbers, except lang yung 5, no? Tapos, meron tayong para sa 5, kahit i-mental natin, automatic 20 ang denominator, except yung 25, 75, at 50. Kung 25, 75, divide 25 natin. Kung 50, divide 50. Ngayon, magbibigay ako ng mga given. Halimbawa, number 1 is 65%. Number 2, lagay natin ng 50%. Number 3, lagay natin ng 25%. Number 4 ay 17%. And then last, number 5 ay sabihin na nating 23%. So, solve natin. Pwede naman natin i-apply yung basic na i-divide 5 natin yung given. Or, 100 natin yung mga denominator. So, lagay lang natin, no? Para mas clear. So, automatic 100 yung mga denominator natin. Next is, lagay natin yung mga given. 65, 50, 25, 17, and then 23. Yung dalawang dulo, 17 sa 23, yun na yung sagot natin. Kasi nag-i-end siya sa 7 at yung isa, yung number 4 nag-i-end sa 7, then number 5 nag-i-end sa 3. So 17 over 100, yun na yung sagot. 23 over 100, yun na yung sagot. Pagdating naman kay 65, nag-i-end sa 5, divide 5 natin. So divide 5 divided by 5, 100 divided by 5, 20 na yan. 65 divided by 5 is 13. So, yun na yung sagot. Dito naman, pag 50, divide 50 natin. So, 50 over 50, divide. 50 divided by 50 is 1. 100 divided by 50 is 2. So, yun na yung sagot natin. Dito, divided by 25. So, parehas, divide 25 natin. 25 divided by 25 is 1. 100 divided by 25 is 4. Yun na yung magiging sagot natin. So again, ito yung para sa rule number 1 or yung unang ginawa natin. Nag-end sa 1, nag-end sa 3, nag-end sa 7, at nag-end sa 9. Ito namang una, pagka nag-end sa 5.
Divide 5 lang natin. Nilagay ko lang yung parang long process, no? Pero ganun din yun. 65 divided by 5, 13 over 20. Itong 25, kasama niya palagi or kapartner niya, nasa isip na natin na 25 saka 75 magkasama yan. Yung pag ang given 25 or 75, divide 25 lang natin. And then we have 50%, 1/2 ang sagot. Lipat naman tayo ngayon. Paano kung nag-end sa 0? Okay? So, A4, if the given starts in 1, 3, 7, and 9, and ends in 0, divide the given by 10. Kasi ang GCF, pagka nag-end siya sa 0, 10 automatic. Pagka nakukuha niya rin yung una na kailangan. If the given starts in 1, 3, 7, and 9. Ibig sabihin, 10, 30, 70, 90. Divide the given by 10. Okay? So, dun muna tayo sa mas madali. No? Halimbawa, nag-end sa 1, parang yung unang-una lang natin ginawa. Nag-end sa 1, nag-end sa 3, nag-end sa 7, at nag-end sa 9. Tapos, meron lang 0. So, 10%, meron tayong 30%, at meron din tayong 70%, at 90%. So, lahat sila ay nag-end sa 0. 10%, 30%, 70%, 90%. Kung napansin ninyo, mga odd number yung mga simula. 10, 30, 70, and then 90. So, pagka ganyan, kopyahin lang natin yung odd number. Or, lahat yan, i-divide 10 lang natin. Okay? So, sinasabi kong kopyahin lang natin yung odd number. 1 ang odd number dito. Dito ay 3. Kopyahin lang natin yung first number or digit na nasa tens. Ganun lang gagawin natin, no? So, dito, digit na nasa tens ay 7. Box lang natin yan, no? Para di nakakalito. And then, yung 9 ay kopyahin lang din natin. And then, since i-divide 10 natin ang numerator, basic, divide 10 din natin ang denominator. So, ang ating magiging denominator pagka ganito kasi ay 100, no? Halimbawa, yung sa 10, no? Halimbawa nga lang ay 10 over 100. So, divide 10 natin. Divide 10 din natin yung 100. So, 10 divided by 10 is 1. And then 100 divided by 10 is 10. So, 1 over 10 ang magiging sagot natin. Ganon din dito. Over 10 na yung lahat. Over 10, over 10, over 10, and then over 10. So, tandaan natin, odd number ang simula, 1, 3, 7, 9. Tapos, nag-i-end sa 0. 10, 30, 70, 90. Yan yung mga magkakasama. Para pagdating sa isip natin, naka-folder or naka-organize. So, 10% is 1 over 10. 30% is 3 over 10. 70% is 7 over 10. And then 90% is 9 over 10. Yan na yung naka-lowest term na sagot. Okay? Sige, so ganun lang siya kasimple. Again, ito ay mga given na odd number ang simula at nag-end sa 0. Divide 10 natin. Meron din tayong mga given na i-divide 20 natin. So, for example, next naman natin, if the given is divisible by 20, divide the given by 20. Tandaan lang natin na pag nagdi-divide tayo ng 20 sa numerator, ganun din ang gawin natin sa denominator. So, for example natin is, ito yung mga 20%. So, by 20 sila, no? By 20. 20, 40, 60%. And then, meron tayong 80,
Pag ganyan ang given, i-divide 20 lang natin. Okay? So, din-divide 20 natin. Back to basic tayo. Kung nag-divide 20 tayo sa numerator, mag-divide 20 rin tayo sa denominator. Ganun lagi ang process, no? Nag-divide 5 ka sa numerator, mag-divide 5 ka sa denominator. Nag-divide 10 ka sa numerator, mag-divide 10 ka rin sa denominator. Ngayon, ganun din dito. So, lagay ko muna yung long method, no? Yung mahabang yung process. So, 20 over 100, kukopyahin lang natin. Divide 20 natin parehas. So, divide 20, divide 20. 20 divided by 20 is 1. 100 divided by 20 is 5. Ibig sabihin, lahat ng mga given, itong 20, 40, 60, 80, over 5 na yan lahat. Okay? So, ganun siya mangyayari. Ano? So, ibig sabihin, kung titignan natin, yung 40%, over 5 na natin yan. Ganun din si 60, over 5 na natin. At ganun din si 80, over 5 na natin. So, 20, 40, 60, 80. 40 divided by 20 is 2. So, 2 over 5 or 2/5. 60 divided by 20 is 3. So, 3/5. And 80 divided by 20 is 4 or 4 over 5. So, meron tayo yung bago ito, divide 10. Ito namang mga given na to, 20%, 40%, 60%, and 80%, i-divide 20 natin. And then, automatic, pagka dinivide 20 natin, ang magiging denominator natin ay 5. Kasi 100 divided by 20 is 5. So, applicable lamang ito kung ang given ay 20, 40, 60, at saka 80%. Okay? So, ihalo ko lang, no? Paghaluin lang natin yung dalawang dulong pinag-aralan natin bago tayo mag-move on sa next pa or dun sa mga even numbers naman na hindi pa natin nababanggit. No? So, balik tayo. So, meron tayong 10% odd number. Pag odd number, ang simula, divide 10 natin. Okay? So, 10 divided by 10 is 1. So, 100 divided by 10 is 10. So, 1 over 10 ang ating magiging final answer. Naka-simplified or lowest term na yan. Automatic. Meron din tayong 20%. Pag divisible by 20, divide 20 agad natin. Kasi yun ang ating magiging GCF. No? So, 20 divided by 20 is 1. Kung nag-divide 20 ka sa numerator, ganoon din sa denominator. Huwag nating kalilimutan. So, 100 divided by 20 is 5. Yun na yung sagot. Naka-simplified form or simplified na siya, naka-lowest term na siya. Punta tayo kay 30%. Si 30% ay odd number. Okay? Odd number yung digit na nasa tens. Pag ganyan, divide 10 natin. 30 divided by 10 is 3 over 10. Kasi 100 divided by 10 is 10. So, 3 over 10, yan na yung sagot. Punta tayo kay 40%. 40% divisible by 20, divide 20 agad natin. 40 divided by 20 is 2. And 100 divided by 20 is 5. Yan, pinaghalo ko lang siya. No? Meron tayong mga odd number, yung 1 saka 3. Yan. Yung 50%, divide 50 natin yun, no? Pinag-aralan natin kanina. Puntahan naman natin yung 60%. Saan siya divisible by 20 siya. So, divide 20 natin. 60 divided by 20 is 3 over 5. Kasi 100 divided by 20 is 5. And then, meron tayong 70%. Yan ay odd number. So, 70 divided by 10. Divided by 10 kasi hindi siya divisible by 20. Ano? So, 70 divided by 10 ay 7 over 10. Okay?
over 10 lang natin. Kasi 100 divided by 10 ay 7. I mean 10, no? 100 divided by 10 is 10. So 70% is 7 over 10. Yan yung naka-lowest term na. And then meron tayong 80% divisible by 20, divide 20 natin. 80 divided by 20 is 4 over 5. So 4 over 5 ang sagot. At yung last ay yung sa 90%. 90%, odd number yung nasa tens, digit na nasa tens place. So 90 divided by 10 is 9 over 10 natin. So yun na yung mga sagot. So i-categorize lang natin, no? I-organize lang natin. Ito yung mga given na odd number ang nasa tens place. Okay? Yung 10, yung 30, yung 70, tsaka yung 90. Pagka ganyan, divide 10 natin. Both numerator and denominator. Pagdating naman sa divisible by 20, 20%, 40%, 60%, and 80%, i-divide 20 natin. Ganoon yung ating pag-solve. And last, itong if the given is an even number, divide it and the denominator by 2. Nag-divide 2 ka sa numerator, mag-divide 2 ka rin sa denominator hanggang sa ma-lowest term na. Yun ay kung hihirapan kang kunin ang GCF. Pwede yung ganun, no? Mabilis kung sa tingin mo ay kung hirap kang kunin agad ang GCF. Hanggang sa hindi mo na pwedeng mapaliit, ibig sabihin, yun na yung lowest term. Puntahan naman natin ngayon yung last part, which is divisible by 2 or mga even numbers. Even numbers na hindi siya yung sa 10 or hindi divisible by 10, hindi rin divisible by 20, kundi divisible by 2 lang. Halimbawa, ay 6%. So pagka ganyan, back to basic, 6 na ang gawin nating numerator and lagay tayo ng 100 as denominator. Pag divisible by 2, i-divide 2 lang natin. So 6 divided by 2 is 3 and 100 divided by 2 is 50. Yun na yung magiging sagot natin. 3 over 50. So 100 divided by 2 is 50. So 3 over 50. Ngayon, kung halimbawa ay mas malaki, halimbawa lagay natin ay 12%, pwede naman tayong gumamit, actually yung talagang paraan ay pagkuha ng GCF, both numerator and denominator para may lowest term. Kaya lang yung iba nahihirapan, pagka ganun mahirap or nahihirapan silang hanapin ng GCF, pwede naman nating i-divide 2 muna ng i-divide 2. So, halimbawa ay 12 over 100, divide 2 lang natin. Divided by 2 is 6 over 50. At pwede pa ulit hatiin, divide 2 ulit natin. 6 divided by 2 is 3 over 25. Yan na yung sagot natin. Or fraction na naka-lowest term na. Ito ay kung hindi mo agad ma-identify yung GCF. Pero kung mas mabilis ang gusto mo at alam mong kumuha ng GCF, kahit nasa isang tinginan lang, pwede rin naman. Okay? Isa halimbawa pa tayo ay ang halimbawa ay lagay natin ng 18%. 18% divide 2 natin is 9. Tapos 100 divided by 2 is 50. 9 over 50. Hindi na yan pwedeng hatiin. Yan yung mga ilan sa halimbawa ng divisible by 2 na hindi siya divisible by 10, hindi rin divisible by 20. Okay? Tapos, syempre, hindi rin divisible by 50. Kasi mayroon tayong para doon, di ba? Yung 1/2. Yung 10 at 20, mayroon din tayong napag-aralan na. Next naman natin, yung iba pang mga halimbawa ng divisible by 2.
Lakihan natin ng konti. Let's say 32%. 32%, divide 2 lang natin. 32 divided by 2 is 16 over 50. So ito, pwede pa nating hatiin. 16 divided by 2 is 8 over 25. Ito, hindi na pwedeng hatiin or hindi na pwedeng i-divide. So yun na yung magiging final answer natin. So again, basic is kung gusto natin ng mas mahaba, 32 over 100 muna natin. And then, i-divide 2 natin. 32 divided by 2 is 16 over 100, ay over 50. And then, i-divide 2 natin ulit. Iyon na yun, no? 16 over 50. Divide 2 ulit natin is magiging 8. 16 divided by 2 is 8. 50 divided by 2 is 25. 8 over 25 yung magiging final answer natin. Kasi hindi na yan pwedeng i-lowest term. Before tayo mag-move on sa fraction to percent, ay balikan muna natin lahat. Lahat-lahat ng mga pinag-aralan natin. Ito ay, balik tayo sa pinaka-basic. Actually, ang converting percent to fraction ay parang pagdi-divide lang ng given by 100. So whatever the given percent, di-divide lang natin yun sa 100. So magiging denominator natin, kaya ang nilalagay natin na denominator ay 100. So halimbawa ay 9%. So divide 100 natin, over 100 natin. So gawin natin 21 over 100. Yan. Okay? So, since ito yung rule number 1 or yung unang-unang pinag-aralan natin, pagka ang given ay nag-i-end sa 1, sa 3, sa 7, tsaka sa 9, whatever the given, yun na yung magiging numerator natin at yun na yung pinakasagot natin. Kasi hindi yan pwedeng i-lowest term. No? Pero na lang yung sa 5. Puntahan naman natin ngayon yung sa 5. Kung sa 5 naman, divisible by 5, except lang yung 25, 75, tsaka yung 50. Tapos yung mga divisible by 10, tsaka 20. So halimbawa ay 55%. 55% is, divide 5 natin, 55 divided by 5 is 11 over 20. Yun na yung sagot natin. Halimbawa pa ay 65% divided by 5 natin, 65 divided by 5 is 13 over 20. Kasi yung 100, i-divide 5 din natin. 100 divided by 5 is 20. Kaya over 20 lahat ng divisible by 5. Except lang yung 25 saka 75 tapos yung 50 and then yung divisible by 10 and divisible by 20. Puntahan naman natin yung 25 saka 75. Pagka 25 tapos yung 75, isama na rin natin dyan yung 50 is ibang case naman ito. So magkasama dyan yung 25 saka 75. 25 and 75, di-divide natin yan sa 25%, 75%, and 50%. Di-divide natin yung mga itong dalawa, 25 and 75, by 25. 25 divided by 25 is 1 over 4. Kasi di-divide 25 din natin yung 100. So 100 divided by 25 is 4. Ganun din si 75. 75 divided by 25 is 3 over 4 or 3/4. Itong isa naman, divisible by 50. So, ang GCF ng 50 saka 100, kung ilulong method natin, 50 and 100 ay 50. So, divide 50 natin parehas. 50 divided by 50 is 1. And then 100 divided by 50 is 2. Yun na yung sagot. Next natin ay yung mga odd numbers ang simula. Yung 10, tapos 10%,
tapos yung 30%, tapos yung 70%, and then yung tapos yung 90%. So, pagka ganyan, kunin lang natin yung mga yan, yung first digit. As long as, ang tingnan natin, add number, tapos 0 ang dulo. Okay? So, pagka ganyan, 1/10, 3/10, yun, 7/10, and then 9/10. Yun na yung sagot. Okay? Naka-lowest term na siya. And last is yung divisible by 20 na pinag-aralan natin. Divisible by 20, yung 20%, yung 40%, 60%, tapos yung 80%. Divisible by 20, divide 20 din natin. Ito, divisible by 10 lahat. So, dinivide 10 natin lahat. Ito, divisible by 20. Yun ang pinaka-GCF nila eh. No? So, 20 divided by 20 is 1. And yung 100 natin, i-divide 20 din natin. Makukuha natin dyan ay 5. Okay, so ang ating denominator ay 5. So lagay natin 5, 1/5 yung 20%, 2/5 yung 40%, 3/5 yung 60%, at 4/5 or 4/5 naman yung 80%. Ang puntahan naman natin ngayon yung kabaliktaran. So itong mga pinag-aaralan natin ay percent to fraction. Kabaliktaran niya ay fraction to percent naman. So baliktad naman natin. Ang basic idea na binabanggit ko na rin nung kanina pa, no? Pag nagko-convert tayo ng percent to fraction, dinidivide 100 natin. So ito, percent to fraction, divide by 100. Ang opposite naman, fraction to percent, hindi divide. Opposite ng divide, multiply naman natin. Yun yung gagawin natin pagka ang denominator ay hindi 100. So fraction to percent naman tayo. Fraction to percent naman tayo. Ulitin ko lang no para mas malinaw, no. So pagka ang usapan ay percent to fraction, ang ginagawa lang natin diyan ay divide 100. Okay? Kaya ino-over 100 natin. Opposite niyan ay fraction naman 2%. Pagka-opposite ng fraction to percent, opposite din yung magiging process natin. So, ang gagawin naman natin dyan ay multiply, i-multiply natin sa 100. Multiply by 100. Okay? O, multiply by 100. Divide by 100, multiply by 100. Yun yung ating gagawin ngayon sa fraction to percent. Pero bago dyan, puntahan muna natin yung basic. Kung ang denominator mo naman ay 100 na, automatic na yun. Na yung numerator mo, ang gagawin mong percent. So, 72, ang denominator mo is 100, 72%. Ganun lang, no? Ngayon, halimbawa ay 16 over 100, automatic, ang magiging denominator mo, ang denominator mo ay 100, automatic, yung 16 na numerator mo, ang gawin mong percent. Lagyan mo lang ng percent sign. So, applicable lamang ito kung ang denominator ay 100. Ngayon, ang tanong natin, papaano kung hindi naman na 100 ang denominator? Yun na yung magta-times 100 na tayo. Okay? So, lagay natin, halimbawa ay 2 over 5. 2/5. So, times 100 tayo. Times 100, para mas hindi na rin nakakalito, i-over 1 natin. No?
So, 2 times 100 is 200 over 5. 200 divided by 5 is, so 5 times 1 is 5. 200 divided by 5 is 40. And then, affects the percent sign, or lagay na natin yung percent sign. So, 40%. Okay? Next naman natin na iba pang halimbawa, let's say, halimbawa, nag-quiz kayo, 1 to 10, ang nakuha mo ay 9. So, 9 times 100 lang natin. 9 times 100 is 900 divided by 10 is 90%. Pwede rin kayo mag-cancel dito. Ano? Cancel 0, cancel 0. Ang matitira ay 90 over 1. And since over 1 yan, kahit hindi na isulat, 90% na siya. Okay? Halimbawa pa natin ay, so pagka 9 over 10 ang score mo, 90% yon. 90 yung parang rate. Rating mo. No? Puntahan naman natin halimbawa ay 1 to 15. So 1 to 15, ano ang pasado? Yung 11 ba ay pasado na? 75% na ba yon? Times 100 natin. 11 times 100 is 1,100 over 15. Ang sagot natin dyan ay nasa 73% or 50 na yun eh. 73.33%. Kunin na lang natin yung 2 decimal places. So, 73.33% hindi siya pasado. No? Ngayon, lagay natin yung 12. Paano naman kung 12 ang score or 12 over 15? Lagay natin. So, lagay natin ang 12 over 15 times 100 natin. 12 times 100 is 1,200 over 15. So, 120 divided by 15 is lagay natin dito 1,200 over 15 divided by 15. So 120 divided by 15 is 8. 8 times 5 is 40, carry 4. 8 times 1 is 8 plus 4 is 12. 120 minus 120 is 0. Bring down 0. 0 divided by 15 is 0. And then 0 na rin yan, 0. So 80% ang ating 12. Pagka 12 ang nakuha mo, 80%. Pasado na siya, no? Pagka 12 over 15. Paano naman kung ikaw ay nakakuha ng 15? Automatic, 100% na yun. Ngayon, kung 1 to 20 naman, or 20 ang denominator naman natin, halimbawa, ikaw ay naka 16. So, 16 times 100 is 1,600. Divided by 20 natin, lagay natin yung long process para mas masundan na inyo. 16 divided by 20 cannot be. 160 divided by 20 is 8. 8 times 0, 0. 8 times 2 is 16. 160 minus 160 is 0. 0 divided by 20, 0. 0 times 20, 0. 0 minus 0 is 0. So, 80% yung 16 over 20. Kung ikaw naman ay 1 to 50, halimbawa, puntahan natin yung 1 to 50. Kung 1 to 50 naman, over 50, at ikaw ay nakakuha ng halimbawa ay 45 or 45 over 20, times 100 natin,
45 times 100 is 4,500 or 4,500 over 50. Yan ay nasa 90%. Okay? So, ganoon lang ang multiply or pag-convert ng fraction to percent. Ita times 100 lang natin. Kung ang denominator ay hindi 100. Pero kung ang denominator mo ay 100, halimbawa ay 19 over 100, automatic, yung given is yun na yung magiging, yung given numerator, yun na yung magiging sagot mo. Lagyan mo lang ng percent sign. Okay? So bago tayo mag-end, babalik ko lang from the start yung process, no? Yung pinaka recap natin or pinaka summary natin. Halimbawa ay yung pinakasimula natin ay nag-start tayo sa percent to fraction. So percent to fraction, basic is divisible by 100 siya. So nagdi-divide tayo, no? Di-divide tayo by divide by 100. Okay? Ngayon, kung baliktad, itong last part na pinag-aralan natin ay fraction 2%. Pagka-fraction 2%, yun naman ay nagta-times 100 tayo. Okay? Times 100 tayo. Sige, hanggang dyan muna at sana ay meron kayo na